Ako si Maria at ito ang aking kwento. Dimitri's POV. Walang imposible sa akin kapag ginusto ko isang bagay. Kagad na trace ng mga tao ko ang location ng tirahan ni Rico. Lalo ko nakaramdam ng inis dahil halos kalapit lang pala ang bahay na tinitirhan nito sa bahay naming dalawa ni Tiffany. Kung ganoon, may balak talaga siguro siyang agawin sa akin ng asawa ko. Ilang beses kaya silang nakikita ng patago na hindi ko alam. Si Rico ba ang dahilan kaya hindi umuwi si Tiffany? Well, malalaman ko talaga to mamaya. Hindi ako papayag na mapunta sa ibang lalaki si Tiffany. Akin lang siya at hindi ako papayag na makuha siya ng ibang lalaki sa akin. Pagkatapat pa lang sa gate ng bahay ni Rico ng kotseng sinasakyan namin, ng mga tauhan ko'y kagad na bumaba ang isa sa mga tauhan ko at nag-doorbell na makailang ulit. Hindi ko inaalis ang mga mata ko sa gate at umaasa ko na sana hindi niya kasama si Tiffany sa bahay na ito. Dahil kapag nagkataon, baka makakapatay ako ng tao dahil sa matinding galit. Pagkabukas ng gate, sinabayan ko na din ang pagbaba ko ng kotse. Isang kasambahay ang nagbukas at narinig ko pa ang tanong ng mga tauhan ko kung nandyan daw ba ang amo niya sa loob at kagad namang sinabi ng katulong na nasa kwarto daw at tulog na. Hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa. Sananyasan ko mga tao na pasukin ang loob ng bahay. Walang gwardya ang bahay ni Rico at mga kasambahay lang ang mga kasama nito. Kaya mabilis kaming nakapasok sa loob. Ituro mo sa akin ang kwarto ng amo mo. Gusto ko siya makausap. Malamig kong utos sa katulong na noon ay nanginginig na sa takot. Taranta ito naglakad papasok sa bahay habang nakasunod dito ang dalawa kong tauhan kaya kaagad ko na rin silang sinundan. Ang iba ko pang mga kasama ay nagpaiwan sa tapat ng gate para magbantay. Pagkaakyat sa pangalawang palapag ng bahay, huminto kami sa isang nakasarang pintuan. Iyan po yung kwarto ni Sir Rico. Halos mangyak-iyak na wika ng kasambahay sa amin. Hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa at inutusan ko ng tauhan ko na buksan ang pintuan ng kwarto. Wala akong pakialam kung mademanda man ako ng trespassing ni Rico na to. Ang importante sa akin, mahanap si Tiffany at gusto ko mapatunayan kung kasama ba ng Rico na itong asawa ko. Hindi ako matatahimik hanggat hindi ko malalaman kung sinong nasa likod sa biglang pag-alis ni Tiffany sa bahay. Hindi nakalak ang pintuan ng kwarto kaya malaya tong nabuksan ng tauhan ko na hindi na kailangan pang gumamit ng malakas na puwersa. Yun nga lang, pagkapasok ko'y malakas ko yung binalibag pasara na siyang dahilan ng pagkagulat ng dalawang taong nakahiga sa kama. Tama, dalawang tao. Nakumpirma ko na si Rico yon pero ang katabi nitong babae hindi ko kilala. Sino kayo? Ano kailangan nyo? Bakit bigla na lang kayong pumapasok sa bahay ko? Narinig kong kaagad na sambit na Rico. Marahan ako naglakad papalapit sa kanya at galit tong tinitigan. Nang mapansin itong presensya ko, galit sana itong babangon ng kama. Pero nang ma-realize niya marahil na hubot-hubad siya ay kaagad nitong hinila ang kumot at tinakip sa hubad na katawan. Hindi ko naman maiwasan na mapangisi. Kahit papaano, masaya ako dahil hindi kasama ng gagong itong asawa ko. Ibang babae at mukhang may ibang babaeng kinahuhumalingan ang gagong ito maliban sa aking asawa. Honey, sino sila? Bakit bigla na lang silang... Hindi na natuloy pang sasabihin ng babaeng kaniig ni Rico nang bigla nitong kabigin payakap. Hindi ko naman maiwasang mapaismid. Wala pala kaming pinagkaiba ng gagong ito. Mahilig din pala sa babae kagaya ko. Mas lamang nga lang ako sa kanya dahil pag-aari kong puso ni Tiffany. Samantalang itong si Rico, alam kong gumagawa ng paraan para masilong puso ni Tiffany na siyang hindi ko mapapayagan. Mr. Del Chavez, ano na naman to? Wala ka na bang matinong magawa pati dito sa sarili kong pamamahay? Gusto mong manggulo? Galit na bigkas nito sa akin. Kaagad ko naman tong tinaasan ng kilay at padikwatrong naupo sa sofa malapit sa kama nito. Nandito ako para itanong sa'yo kung alam mo ba kung nasaan nagpuntang asawa ko? Sagot ko naman habang hindi inaalis ang pagkakatitig sa kanyang mga mata. Kita akong pagkagulat sa ekspresyon ng mukha nito kaya hindi ko maiwasang mapangiti. Mukhang wala itong kinalaman sa pag-alis ni Tiffany. Base na rin sa naging reaction niya ngayon. Si Tiffany? Umalis siya? Saan siya nagpunta? Tanong pa nito sa akin. Dinukot kong cellphone sa bulsa ko at inabot ko sa kanya. Natahimik lang nakantabi sa utos ko sa kanila.
Kuhanan mo sila ng larawan, ebidensya para wala nang dahilan pa na lumapit ang lalaki niyan. Sa asawa ko, utos ko. Kita ko naman ang pagkagulat sa mukha ni Rico. Marahil hindi to sang-ayon sa utos ko sa tauhan ko. Don't worry, ibibigay ko lang naman kay Tiffany mga larawan na yan kapag marinig kong lumapit-lapit ka pa sa kanya. Sagot ko sabay tayo. Kung ganon, tuluyan ka na nga pala niyang nilayasan. Sa wakas, nagising din sa katotohanan si Tiffany na hindi kayo bagay dahil masamang tao ka. May timang budhimot, bastos ka. Natigil ako sa akmang paglabas ko ng kwarto nang marinig ko sinabi niya ni Rico. Nakatikom ang kamao ko na nagmamadali itong nilapitan sa kama at malakas na inundayan ng sapak sa panga. Kaya ka iniiwan ng asawa mo dahil sa ugali mo, Dimitri Del Chavez? Nakangising bigas na Rico na lalong nagpasiklab ng galit sa puso ko. Tiffany's POV. Katulad ng reaksyon ni Mama Criselda, gulat na gulat ang ama ko na sa Fergus Napoleon. Pagka-uwi nito galing sa opisina ng kaagad na binalita ni Mama sa kanyang naganap na hiwalayan namin ni Dimitri. Maraming tanong na binato sa akin katulad na lang kung ano ba talaga ang dahilan ng paghihiwalay naming dalawa, pero iisa lang ang naging sagot ko. Hindi kami compatible ni Dimitri at hindi ko pangarap na maging plain housewife habang buhay. Alam kong mababaw na dahilan at hindi ka panipaniwala, pero laking pasasalamat ko dahil hindi na nag-insist na magtanong si Papa Fergus. Aware din akong tatawagan din naman nila si Dimitri para i-confirm nila ang hiwalayan naming dalawa. Gayunpaman, ready na ako sa mga posibleng mangyari. Ngayon tuluyan ko nang nilayasan si Dimitri. Wala akong choice kundi harapin ang buhay ko na mag-isa. Malungkot ako na pabangon ng kama. Halos hating gabi na pero hindi pa rin ako makatulog. Patuloy na ginugulo ng isipan kong tungkol kay Dimitri. Kung kamusta na siya ngayon, kung alam niya ba na pagalis ko or hinahanap niya ba ako. Sobrang lungkot ng gabing ito para sa akin. Gayon pa man umaasa ako na masasanay din ako. Iisipin ko na lang sigurong mga masasakit na ginawa sa akin ni Dimitri para mabilis ko siyang makalimutan. Katulad ng inaasahan, buong gabi akong dilat kaya pagpatak ng alas 5 ng umaga, mabilis akong pumasok ng banyo para maligo. Aabangan ko sila Mama at Papa sa dining area dahil may gusto akong sasabihin sa kanila. Sana lang payagan nila ako. Gusto ko talagang makalayo muna para makalimot. Saktong pagkalabas ko ng kwarto, siyang paglabas nila Mama at Papa sa kanilang silid. Kaagad ko silang nilapitan at tinalikan sa pisngi bilang tanda ng paggalang. Sabay na kaming naglakad pababa ng dining area para kumain ng agahan. Ang aga mo naman yatang nagising anak, hindi ka ba nakatulog ng maayos kagabi? Tanong ni Mama sa akin pagkaupo pa lang namin sa harap ng dining table. Napansin ko rin ang pagtitig ni Papa sa akin sabay iling. Namamahin lang siguro ako Ma, maiksi kong sagot sabay yuko. Alam ko naman na halatang halata sa mga mata ko na wala talaga ako matinong tulog. Mga magulang ko sila kaya bawat kilos ko alam kong nababasa nila. Sigurado ka na ba sa desisyong mong pakipaghiwalay kay Dimitri? Kung gusto mong magtrabaho, pwede naman siguro. Pag-usapan nyo, hindi sa lahat ng pagkakataon, hiwalayan ng solusyon para masunod lang ang mga kagustuhan natin. Sagot naman ni Papa. Pigil ko naman ang sarili ko na maluha. Kung alam lang nilang ginawa ni Dimitri sa akin, baka pati sila kamuhian nila ang taong yon. Pero wala na akong balak pang magkwento. Ayaw ko nang sariwain sa isipan ko mga nangyari na. Gusto ko nang makalimot. Pa, much better nga na habang mas maaga, na-realize namin parehong hindi kami compatible sa isa't isa. Kaming dalawa lang ang involved sa hiwalayang ito, kaya walang dapat ikabahala, sagot ko. Bakit kasi hindi kayo magkaanak? Baka yun ang kulang sa inyo, minsan din ang anak ang nagpapatibay sa relasyon ng mag-asawa, sagot naman ni Mama Criselda. Para namang may kung anong bagay ang biglang kumurot sa puso ko dahil sa sinabi nito. Hindi pala nila alam na nabuntis ako't nakunan. Hindi ko nasabi sa kanila. Bakit ba napakamasekreto ko sa kanila? Kung regular lang siguro ako nag-update sa kanila. Tungkol sa naging kalagayan ko sa mga kamay ni Dimitri. Hindi sana ako nasaktan ng todo physically at mentally. Kasalanan ko talaga ang lahat. Tiniis ko mga pangaaping naranasan ko sa mga kamay ni Dimitri. Sinarili ko kaya grabe ang traumang inabot ko ngayon. Pa, for the last time, pwede po bang ako humiling bago ako muli magtrabaho sa Vita Logistics? Imbis na sagutin ng sinabi ni Mama, biglang kambyo ko. Masakit sa kalooban na pag-usapan pa namin ng tungkol kay Dimitri. Baka hindi ko mapigilan ang sarili ko't mapaiyak pa ako.
Anong ibig mong sabihin? Ano ba talaga ang gusto mong mangyari, anak? Seryosong tanong ni Papa Fergus. Kung papayag kayo, gusto ko po munang tapusin ang pag-aaral ko bago ko pamahalaan ng Vito Logistic. Alam ko pong hindi basta-bastang responsibilidad ang kakaharapin ko sa kumpanya, kaya kailangan ko din pong ihanda ang sarili ko, hindi lang physically kundi mentally na rin po. Sagot ko, nang aarok ang mga titig na binigay sa akin ni Papa bago dahan-dahan itong tumango. Of course, ang pag-uwi mo sa bahay na to ay isang malaking kaligayahan sa amin, Tiffany. Don't worry, kung ano man ang magiging desisyon mo for your future, nandito lang kami para suportahan ka. Nakangiti namang sagot ni Papa. Hindi ko naman maiwasan na maluha. Kumalas ako pagdating sa pag-aasawa. Maswerte naman ako pagdating sa mga magulang ko. Alam ko naman na kaya nilang ibigay lahat ng gusto ko eh. Naging tangalan talaga ako pagdating sa pag-ibig at hinayaan ko si Dimitri at Monica na apakan ng buo kong pagkatao. Dahil sa katangahan ko, nadami pang baby na nasa sinapupunan ko noon. Kaya naman mula ngayon hindi na ako papayag na muli kong maranasan ang mga masasakit na naranasan noon. Rico's POV. Pagkaalis ni Dimitri at ng grupo niya dito sa kwarto ko, galit akong napababa ng kama. Kaagad kong hinagilap ang lighter at sigarilyo sa nightstand at kaagad na nagsindi ng isang stick ng sigarilyo. Bumaga ako ng usok bago ko galit na binalingan ng tingin ng babaeng kaniig ko kani-kanina lang. What are you waiting for? Get lost! Pasigaw kong bigkas sa kanya. Taranta naman itong napabangon ng kama at hubot-hubad na hinagilap ang mga nagkalat na kasuotan sa sahig. Sinira ni Dimitri na yon ang gabi ko. Imbis na nag-enjoy sana ako sa katawan ng babaeng kasama ko ngayon, bigla na lang tuloy akong nawalan ng gana. Sino ba naman ang matutuwa kung ganitong nadagdagan na naman ang sakit ng katawan ko? Dahil yon sa lintik na Dimitri na yun. Wala sa sariling hinaplos kong sarili kong pangasabay ngisi. Hindi alam ni Dimitri Del Chavez na yun ang kaya kong gawin. Makakagantay din ako sa kabaliwang ginagawa niya sa akin. Nakakarami na siya sa akin at sisiguraduhin kong ikakawasak ng puso niya ang susunod na hakbang kong gagawin. Ngayon pang alam kong tuluyan na siyang iniwan ni Tiffany. Yes, si Tiffany ang dahilan kung bakit nandito ako sa lugar na to. Unang kita ko pa lang sa babaeng yun, pinatibok niya na kagad ang puso ko. Sino ba namang lalaki hindi magkakagusto sa kanya? Complete package na. Hindi lang maganda, mayaman pa. Kahit nasabihin pa na napagsawaan na siya ni Dimitri na yon, handa ko pa rin siyang ligawan at mapa sa akin. Magiging trophy ko si Tiffany sa lahat ng bagay. Mula sa walang kwentang Dimitri na yon hanggang sa mga kaibigan ko. Alam kong kakainggitan ako ng lahat kapag maikasal sa akin si Tiffany. Anak siya ng isa sa mga bilyonaryo dito sa Pilipinas. At makakamkam ko ng malaking salapi kapag madala ko siya sa harap ng altar. Mukhang matutuloy na ang naunsyami kong plano na maangkin ang babaeng gusto ko. Nasa Amerika pa lang ako pinapantasyahan ko na si Tiffany Vito. Kaya lang nahuli na pala ako ng dating. Pag-aari na siya ng isang Dimitri Del Chavez at ngayong hiwalay na sila, pagkakataon ko na para umiksena sa buhay niya. Hindi ko mapigilang mapangisi kapag maikasal sa akin si Tiffany. Ibig lang sabihin nito, magkakaroon na rin ako ng karapatan sa lahat ng kayamanan nila. Para na din akong nanalo sa loto at ito na talagang malaking chance ko para maisalbang nalulugi na naming negosyo. Of course, sa pamamagitan yun ng pera ng mga Vito. Hindi naman tagal kaagad na nagpaalam ang babaeng bayaran na nakuha ko lang sa bar. Naisuot niya na ulit ang pula niyang dress na hapit sa kanyang katawan. Hindi ko maiwasang mapalunok ng laway habang pinagmamasdan ito. Sayang naman kung hindi ko siya mapapakinabangan ngayong gabi, hindi ba? Total naman, ayos na ulit ako. Nagiging maayos na ulit ang mood ko dahil sa mga naiisip ko. Sir, alis na po ako. Paalam pa ng babae sa akin. Kung hindi ako nagkakamali, nasa 18 years old pa lang ito. Batang-bata pa, pero dahil sa bar nagtatrabaho, hindi ko alam kung ilang lalaki na bang dumaan sa buhay niya. Stay, hindi pa tapos ang trabaho mo. Sagot ko, kagad ko napansin ang pagkagulat sa mga mata nito dahil sa sinabi ko. Hindi niya marahil inaasahan ang biglang pagbabago na ugali ko. Po, pero sir, hindi na natuloy pang sasabihin ito nang kagad ko itong nilapitan at madiin na hinawakan sa ilalim ng kanyang baba. Don't call me sir, you can call me Rico. Wala kang ibang gagawin buong gabi kung hindi paligayahin ako. Nakangisi kong bigkas. Come on, let's start. Nakangisi kong wikat sinenyasan ito na pwede niya nang umpisahan ulit ang ginagawa namin kanina. Tumango ito,
Mukhang hindi sayang ang bayad ko sa kanya, eksperto to. Biglang litaw sa balintataw ko mukha ni Tiffany, ang maamon nitong mga mata at ang nakakahumaling nitong mga ngiti. Hindi ko tuloy maiwasang ma-imagine na si Tiffany ang kaulayaw ko ngayon, lalo tuloy akong kinain ng matinding pagnanasa. Patuloy ako sa pag-i-imagine na si Tiffany talagang kaulayaw ko ngayon. Shit, Tiffany, sooner or later, magiging akin ka rin. Malakas kong bigkas kasabay ng pag-abot ko sa rurok. Tiffany's POV. Ano? Bakit kailangan mo pa itong gawin, anak? Kaagad na tanong sa akin ni Mama Crisalda nang i-open up ko sa kanyang plano ko. Nahihiya akong napayuko. Ma, please, sana payagan niyo muna ako bago kami ikasal ni Dimitri. Ito na po talagang pangarap ko, sagot ko. Tinitigan ako ni Mama bago dahan-dahan na tumango. Tapatin mo nga ako, Tiffany. May hindi ba magandang nangyari sa pagitan niyang dalawa ni Dimitri? Kaya ka nagkakaganito? Muling tanong nito, kaagad naman ako umiling. Nandito na naman kami sa topic na ayaw ko nang pag-usapan pa. Sa ngayon, ang gusto ko lang naman ay ang makalayo na lang muna para makalimot. Kahit 1 year lang po, Ma. Para din naman sa kumpanyang gagawin kong ito, sagot ko. Isang malakas na buntong hiningang ginawa ni Mama bago to sumagot. I know, pero para din sa kumpanyang gagawin mo. Pero pwede naman na dito ka na lang sa Pilipinas pa ipagpapatuloy ang pag-aaral mo. Ayaw mo ba talaga kami makasama na mas matagal, anak? Bakit kailangan mo pang dumayo sa ibang bansa para lang mag-aral? Nagtatampong sagot ni Mama. Hindi ko naman maiwasang makaramdam ng sundot ng konsensya. Gusto ko rin naman silang makasama pero mas matimbang sa akin ang makaalis na muna ng bansa para makalimot. Kapag nanatili ako ng Pilipinas, may tendency na palaging magkukursang landas namin dalawa ni Dimitri. Lalo na't kamag-anak siya ng asawa ni Kuya Cedric na si Priscilla. Gusto ko nga makamove on at magagawa ko lang ito kapag hindi ko siya makikita, kahit nasa loob man lang ng 1 taon. Nabanggit mo na ba ito sa papa mo? Maya-may narin kong tanong ni Mama. Kaagad naman ako umiling. Hindi pa po, sinadya ko po talagang sa inyo unang sabihin para mabakapan niyo po ako kay papa. Baka po kasi hindi siya papayag eh. Sagot ko naman. Bueno, kung yan talagang gusto mo, may magagawa pa ba kami? Ako nang bahalang magsabi sa papa mo. Alam mo naman siguro na noon pa man, hindi kami hadlang sa kung ano man ang makakapagpasaya sa'yo. Sagot ni Mama Criselda. Hindi ko naman maiwasan ang pagguhit ng masayang ngiti sa labi ko. Alam kong hindi naman makakahindi si Papa Fergus kapag si Mama Ashley ang magsasabi. Mabilis na lumipas ang 2 araw, wala namang naging problema. Kay Papa Fergus ang balak kong pag-alis ng bansa para mag-aral sa Amerika. Sa tulong na din ni Papa, kaagad na inasikaso ang mga papeles na kakailanganin ko. Walang problema pagdating sa financial na aspeto, kaya alam kong hindi ako magkakaproblema. Makakaalis ako ng bansa sa lalong madaling panahon. Eksaktong 1 linggo nang takasan ko si Dimitri nang may biglang kumatok sa pintuan ng aking kwarto. Kaagad kong inilapag sa bedside table ang binabasa kong libro at nagmamadaling naglakad. Patungo sa pintuan upang pagbuksan kung sino man ang kumakatok. Good morning, ma'am. Pasensya na po sa abala pero may bisita pong naghahanap sa inyo. Imporma sa akin ng kasambahay namin. Hindi ko naman maiwasan na magtaka. Wala akong inaasahan na bisita ngayong araw. Hindi ako pala kaibigan kaya sino naman na magtatangkang dadalaw sa akin ngayon. Wala pa naman si Mama. May importante daw kasing lakad at hindi na ako nag-abala pang magtanong kung saan pupunta. Si Papa naman ay nasa opisina na. Sino pong naghahanap, Manang? Hindi ko mapigilan tanong kay Manang. Ako. Kaagad na namilog ang aking mga mata nang mula sa hindi kalayuan biglang sumabat si Dimitri. Yes, si Dimitri. Anong ginagawa niya dito sa mansyon? Ano kailangan mo? Malamig kong tanong sa kanya. Pilit kong nilalabanan ng sarili kong lapitan to para yakapin. Kung alam niya lang, sobra ko siyang na-miss. Pero sa pagkakataon na to, bawal nang maging marupok. Kailangan ko na makalayo sa kanya kung gusto ko ng katahimikan. Sinusundo ka. Maiksi nitong sagot na kaagad na nagpataas ng aking kilay. Hindi pa ba obvious para sa kanya na gusto ko na makipaghiwalay? Umalis ka na dahil hindi ako sasama sa'yo. Simula nung umalis ako sa bahay mo, pinuputol ko na kung ano man ang ugnayan natin dalawa. Malamig kong sagot sa kanya. Kita ko naman kaagad na nagpanlambong na itsura nito. Mukhang hindi to masaya sa sinabi ko ngayon. Bakit? Bakit bigla ka na lang umalis? Alam mo bang halos mabaliw ako sa kakahanap sa'yo? Bakit kailangan mo gawin to, Tiffany? Sagot naman ito. Puno ng hinanakit ang kanyang boses kaya peke ako natawa.
Bakit? Tinatanong pa ba yan? Sa bagay, aminado naman ako sa sarili ko. Kung gaano ako nagpakatanga sa'yo, Dimitri. Aminado ako na kinalimutan kong sarili ko para lang maging masaya ka sa akin. Tiniis ko lahat ng pagpapahirap mo sa akin dahil umaasa ako noon na magbabago ka. Wika ko't hindi ko na napigilan pang pagtulo ng luha sa aking mga mata. Hindi naman to nakaimik, tulala lang siyang nakatitig sa akin. Pero nagising na ako sa katotohanan. Gusto ko nang makalaya mula sa mga kamay mo. Kaya pwede bang umalis ka na? Muli kong bigkas. But Tiffany, akala ko ayos na tayo. Nangako na ako sa'yo na magbabago na ako, di ba? Nababawi ako sa'yo. Hiniwalayan ko na si Monica. Handa akong baguhin ang ugali ko para sa'yo, Tiffany. Huwag mo lang akong iiwan. Sagot nito kaya kagad naman ako napailing. Sarado ng puso ko sa ganitong usapin. Never na talaga akong maniniwala sa kanya. Buo ng desisyon ko, Dimitri. Wala na akong pakialam pa kung papayag ka man o hindi sa desisyon kong ito. Kung talagang gusto mong magbago, huwag mo na akong pakialaman pa. Kung talagang nagsisisi ka sa lahat ng mga kasalanang nagawa mo sa akin, huwag ka nang lumapit-lapit pa sa akin kahit kailan. Sagot ko't hindi ko na hinintay pang sagot niya. Kaagad kong isinara ang pintuan ng kwarto ko para hindi niya na din makita pang paghihirap ng kalooban ko. Ano ang gagawin ni Dimitri ngayong kahit anong pagmamakaawa at habol niya kay Tiffany? Ay tila wala itong planong balikan siya. Magtagumpay naman kaya si Rico sa maitim nitong mga plano kay Tiffany? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.